Praise the Lord. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. So ngayon po ay tayo po ay magsisimula sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. So ngayon ang ating pong tatalakayin or ang ating pong bibigyan po ng linaw ay patungkol po sa Ebanghelyo ng Panginoon or the Gospel of Jesus Christ. Ang sabi dito mga kapatid sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is a power of God unto salvation to those who believe. So sabi diyan, ang hindi niya daw kinakaya ang gospel o ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga sumasampalataya. So bilang mga anak ng Panginoon o bilang mga Kristiyano, isa po sa pinakamahalagang tungkulin po ng bawat Kristiyano o mananampalataya ay ipahayag o ipalaganap ang ebanghelyo sa katauhan, mga kapatid. So, maaari kang magsimula sa iyong mga kamag-aral, sa iyong pong mga kaklase o sa mga taong malapit sa buhay mo, pamilya mo, no? Or maging sa mga close na relatives ng family nyo, or mga friends mo or neighbors. So sabi diyan, hindi daw natin dapat ikinakahiya ang gospel ng Panginoon sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. So imagine mga kapatid, there is a power mga kapatid when we speak the word of God mga kapatid, lalo na po kung ang message nito is for the salvation of souls. Lalo na po mga kapatid kung ito po ay nagpapahayag patungkol po sa pagliligtas ng Diyos. Well, in fact, all the scriptures tinetestify nito ang Panginoong Jesucristo, and the greatest message of this book mga kapatid is about salvation of humanity. So ang nais iparating ng Panginoon ay ang kaligtasan. Then, ang sabi ng Bible mga kapatid, na ito pong ebanghelyo na ito ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. So when we say ebanghelyo or gospel, ano ba ang ibig sabihin ito? Ang gospel mga kapatid, sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 mga kapatid, ang gospel, ito ang death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Tumutukoy ito sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ng Jesucristo, na siyang pundasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano, yung gospel. So, tayong lahat tinawag tayo dahil sa ebanghelyo. Hindi tayo naparito, mga kapatid, nang wala ang ebanghelyo. So, ang ating pananampalataya ay nagpasimula, mga kapatid, sa pundasyon ng ebanghelyo. So, ano mga kapatid? So, itong ebanghelyo na to, itong message na to na pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay meron po itong kapangyarihan mga kapatid kapag ito po ay atin pong itinuro at pinangaral sa mga tao. Dahil ipinapahiwatig ng ebanghelyong ito mga kapatid ang kadakilaan ng Diyos at ang kanya pong pag-ibig sa sangkatauhan. Pinapahayag po nito yung mensahe ng Panginoon na ang Diyos na iisa, mga kapatid, He is invisible. He was invisible, He was immortal, mga kapatid. Wala po siyang buto, wala po siyang laman. Siya po ay iisa, siya po ang Jehovah or Yahweh sa lumang tipan. He manifest in the flesh. Nahayag siya sa laman, He manifested in the flesh according to 1 Timothy 3:16, for the purpose of saving the lost. Kasi sabi ng Bible mga kapatid, lahat tayo makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Wala sa atin mga kapatid ang umabot sa ang nagsumikap na hanapin ng Diyos because of our sins. And even mga kapatid, ang ating pong mga sariling gawa o mabubuting gawa ay hindi sapat para abutin natin ng Diyos dahil tayo po ay makasalanan. That sin mga kapatid, sabi ng Isaiah 59 verse 2, separated us from God.
So, ibig sabihin kahit ano kabuting tao mga sa mundong ito, ang kasalanan, ang sabi ng Biblia, ang nag-separate sa Panginoon, no? Sa atin, ang kasalanan. Kumbaga, ito yung naging hadlang, ito yung naging pader between God and men. So, nasira ang relationship ng tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. So, hindi natin maabot ang Diyos dahil sa tinatawag po na kasalanan. So, ang ginawa ng Panginoon, siya po ang umabot sa atin. Siya po ay nahayag sa laman, nagkatawang tao, mga kapatid, para abutin ang sangkatauhan.